Handa na tayo ay sabay-sabay magdeklara ng deklarasyon ng pagpapala. In 3, 2, 1, go! In Jesus, I am Macarius. Say it every day. Amen? Ito yung deklarasyon. Sinasabi mo, ikaw ay spiritually well-fed, materially and emotionally na tayo pinagpala ng ating Panginoon in our spirit, soul, and body. Sorry po na sa mid ako, may nakaalala ata sa akin. Okay. Alright, so let's begin our lesson. Ayan. Ang ating pong topic ay part 3 ng ating pong series entitled Legacy of a Good Leader. Good po yan, nawala lang yung D. Yeah. So part 3 is, everybody, Moses, a portrait of a good leader. No? So kilala niyo po ba si Moses? Moses is one of the most celebrated good and great leader in a Jewish culture and in the Bible. Amen na kapatid? At kilala to ng mga bata at lahat ng mga anak ng Diyos. Can you hear amen? Kilala niyo po ba si Moses? Ilan ang isinakay ni Moses na hayop sa arko? Ilan? Ito naman si teacher, oh. Tama. Baka sabi niya ba, 10, 10. Dalawa. Wala po. Sino po nagsakay sa arko? Si Noah po yon. So kilala nyo nga si Moses. Amen na kapatid? And alam natin na yun ang ginawa niya. He parted the Red Sea at pinalaya niya ang mga Israelita sa Ehipto. But today, we're going to talk about his leadership. Amen na kapatid? And we will learn from that. So before we start with this lesson, ay mag-review po muna tayo. Last time ay sinagot natin ang tanong na what are the characteristic of a Christian leader? And number 1 is, everybody, review na lang, leading by example. Number 2, humility. Number 3, love. Number 4, integrity and ethics. Number 5, growth towards maturity. Thank you sa mga nagbabasa. Number 6, next po. 6 is servant leadership. 7, next po. 7, decisiveness and vision. And number 8, sana makahabol? Ayan. 8, communication and empowerment. And number 9, fear of the Lord. And 10, prayer and dependence on God. Anong Macarius challenge natin dyan? Be a good servant leader like Jesus. Amen? So, live and lead like Jesus. And last time, ang ating pong diniscuss naman ay ang 3 evidences of godly leader. Sapagkat kung hahanap ka ng makadiyos na lingkod, syempre, makikita mo yan sa loob ng iglesia. And ano po yung tatlo na yon? Evidences. Number 1, everybody, godly leaders are people-centered. Ano pa? Wisdom-focused. And, sa wisdom focus pala, meron tayo dyang, wisdom is knowledge plus experience. Tandaan nyo po yan. Sabihin nyo nga ulit, wisdom is knowledge plus experience. Amen na kapatid? So hindi lang puro basa-basa. I-apply mo rin para maranasan mo. Ay, tama nga. Una pala talaga ang sibuyas bago ang bawang. Kaysa bawang bago sibuyas. Bahala kayo. Pero depende sa inyong experience. Can I hear amen? Okay. And thirdly is Holy Spirit-led. Dapat po ay pinananahanan tayo ng banal na Espiritu. Now, paano natin masasabi na ang isang lingkod ng Diyos ay merong banal na Espiritu? Or even Christian, malalaman mo, sabi nga ni Ate Joy kanina, Lord, dahil kami Christian na, makita ang bunga ng banal na Espiritu. Tingnan natin, dapat ganito ka. Next, makita sa'yo ang Galatians 5:22, ang lahat ng bunga ng banal na Espiritu. Ang unang bunga ay love or agape. Ano pa? You are joyful, peaceful. Ano pa? Patient. Meron ka na ba niyan? Pasensya. Kind, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Now, kung hindi mo pa nakikita sa iyong sarili ang mga bunga na yan, tanongin mo, naging Christian na nga ba talaga ako? Na born again na nga ba talaga ako sa Spirit? Sapagkat ang banal na Spirito, kinakausap ang iyong buhay na Spirito. Can you hear amen?
at ini-infuse niya, inilalagay niya ang lahat ng bunga na yan. So I hope na meron po tayong bunga ng banal na spirito. Amen po ba mga kapatid? Anong Macarius challenge natin dyan last time? Everybody, never fail to practice godly leadership. No? Gandang isipin natin yan. Kung magpa-practice ka na rin lang, dapat godly leadership. Can I hear amen? Amen. So today, let's study the 5 leadership attributes of Moses. Are you ready? Okay. So kanina tinest ko kung kilala nyo si Moses at kilala nyo nga siya, no? So today, ipapakita ko po sa inyo kung paano po niya nilid ang mga Israelita sa isang napakamasalimuot na leadership, no? Sapagkat ang pagiging leader ay hindi madali. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Kaya sabi ng iba, si pastor parang walang problema. Akala nyo lang. No? Meron, pero nakatayo pa rin tayo dahil sa biyaya ng ating Diyos na buhay. Shout amen. Amen. So, to understand the leadership of Moses, let's look at the picture. Yan. Let's view this in a larger image. Ano po nakikita ninyo? Isang mainit na disyerto. Amen po mga kapatid? And imagine, no? Naranasan nyo na bang maglakad sa mainit na katanghalian? Walang payong, walang dalang tubig, tas nakasando ka pa, nakatsinelas ka lang, napaka-init. Amen na kapatid? And on top of that, meron po siyang kasamang 2.5 million complaining Jews or people. Imagine mo yon, abang sila'y naglalakbay, naglalakad, meron pong milyon-milyon na mga reklamador na mga tao sa kanyang likuran. At alam nyo po ba, imbis po na 11 days lang ang kanilang travel, no, mula Egypt papuntang Promised Land, naging ilan po? 40 years. Hindi po days, ha? 11 days turn to 40 years. No? Napakalayong biyahe, ang daming mga reklamador. No? Sabi nila, Moses, wala man lang bang sibuyas dito? Wala man lang bang pagkain dito? Walang tubig, no? Napakalayo po ng kanilang biyahe. It's a tragedy. Walang sasakyan, no? Wala silang masasakyan. Walang masisilungan. Walang wifi. Siguro makaka-relate ng mga kabataan. Pag ang buhay nila, walang cellphone, walang wifi. Nako, disaster yan sa kanila. Ano pa? Napakadelikado sapagkat habang naglalakad sila, maraming ahas, may mga scorpion, pwede silang ma-dehydrate sapagkat napakainit. Tama? At napakainit talaga. At nakapalibot po sa kanya ang milyong-milyong reklamador at matitigas ang mga ulo. But few leaders would measure up to that task, but Moses did. Ginawa pa rin niya kung anong dapat niyang gawin sapagkat siya ay leader. Sabi nga natin, leader. Yan. Bagaman wala sila ng maraming bagay, meron naman si Moses na isang Diyos na nagbibigay ng lahat ng kanilang pangangailangan. Can you hear amen? And that's enough. No? Wala man ako, okay lang. Basta mayroon akong Diyos and Jesus is enough for me. Can you hear amen? Amen. So, bago po ilibing ng Diyos si Moses, sa Deuteronomy 34, meron pong isang great statement na nagde-describe tungkol po kay Moses habang siya ay nabubuhay. At ang Diyos mismo ang nagsasalita. Deuteronomy 34, verse 10 to 12, sabi diyan, "Since then, no prophet has risen in Israel like Moses." Mula noon hanggang ngayon, walang propeta na tumayo kagaya ni Moses. Wow, di ba? Mula nung 1 year hanggang ngayong 10 years, walang iba na nagpakanta dito na hihigit pa kay Ate Joyce. Tama ba? Parang nakakataas ng moral, nakakataas ng dangal. Tama ba mga kapatid? Whom the Lord knew, look at that, face to face. Kilalang kilala ka ng Diyos ng harapan. Who did all those signs and wonders the Lord sent to him to do in Egypt, to Pharaoh and to all officials and to his whole land. For, look at that, no one has ever shown the mighty power
or performed the awesome deeds that Moses did in the sight of all Israel. Wala nang nakagawa ng mga kababalaghan, ng mga milagro, pagpapakita ng mga miracles na hindi ka panipaniwala maliban sa ginawa ni Moses. Can you amen? Napanood nyo na po ba yung Ten Commandments? Nakita nyo yung mga pinagagawa ni Moses? Yung tungkod niya naging ahas, yung tubig naging dugo. Di ba mga kapatid? Amen po ba? And with this verse or text, this is pretty a strong endorsement for Moses' leadership. Tama mga kapatid? Matindi to. No? Kung tatakbo siya na senador o kaya tatakbo siyang mayroong leadership award, no? Tiyak mananalo si Moses. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Kasi ibang-iba eh. Ibang-iba ang kanyang pamumuno. Though, hindi perfect si Moses kagaya ng lahat ng nandito. May perfect po ba rito? Maliban sa pangalan niya, perfecto? Wala, no? Si Moses, hindi rin siya perfect, pero someone has to lead God's people. At nakita ng Diyos si Moses. Amen mga kapatid? So kung nakita mo yung sarili, hindi ka perfect, pero pwede kang gamitin ng Diyos pag tinawag ka ng Diyos na mamuno sa kanyang bayan. Ganun, amen? Amen po ba mga kapatid? Kaya sabi na ba, hindi ako yun. Kasi hindi ako marunong magbasa, hindi ako marunong magturo, hindi ako marunong magsalita. Brothers and sisters, be ready, sapagkat yan mismo ang dahilan ni Moses. Kaya siya naging great and good leader ng bansang Israel. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Are you still with me, kapatid? Perhaps God has some leadership attributes to teach us through His servant Moses. At meron po akong 5 unique perspective doon po sa leadership na ibinigay ni Moses sa atin. So handa na po ba kayo mag-aral? So let's look at the 5, look at that, next, 5 leadership attributes of Moses. Number 1, ano po yon? Everybody? Moses was a man of question. No? Question, tanong. Kadalasan po, kapag ang isang bata o ang isang tao ay palatanong, no? Lalo na sa klase, mga madam, ano? Iisipin ng mga kaklase niya, mahinang tanong ng tanong eh. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? However, questions do not necessarily correlate with weakness. Tama ba? Hindi porke nagtatanong ka ay mahina ka na. Amen mga kapatid? Sapagkat si Moses mismo, no, being a good and great leader, ay nagtanong ng toneladang mga tanong sa Diyos na buhay. Amen mga kapatid? Amen po ba? Sabi niya, bakit burning bush? No? Bakit ako pa ang iyong gagamitin, Lord? No? Sabi niya, Exodus chapter 4, verse 10. Look at this. But Moses pleaded with the Lord. Sabi niya, nakiusap siya. Oh Lord, I am not very good with words. Sino sa inyong ngayon nagdadahilan pa lang? Oh, brother, ikaw munang magturo sa linggo kasi wala si pastor. Hindi ako marunong magsalita. Sabi ni Moses, I am not good with words. I never had been and I'm not now. Hindi ako magaling noon, hindi rin ako magaling ngayon. Even though you have spoken to me, I get tongue-tied, no? Yung kanyang dila daw, grabe ang description, parang tinatali, and my words get tangled. No? Kapag nagsasalita, no? Nagkakabalubaluktot, no? Hindi marunong magsalita, nauutal, nabubulol si Moses. Sino sa inyo ang sa tingin na hindi kayang magsalita dito sa stage? Taas nga kamay. Ay, lahat sila marunong. Pakisulat. Marunong pala kayo. Tatayo pa rin kayo dito. Sino sa inyo sa tingin nyo hindi nyo kayang tumayo sa harap ng tao? Gagamitin ka ng Panginoon. Can you hear amen? Palapakan nga natin ang Diyos sa buhay. Are you still with me, mga kapatid? Why? Look at this. Your inadequacy is your strength. Amen? Sige nga, basahin natin. Your inadequacy is your strength. You don't need to feel qualified. Hindi mo dapat isipin, magaling ako eh. Mayaman ako. Kaya ko yan. Irerespetuhin ako ng tao. Hindi. Pag hindi mo kaya, ang tanging dapat gawin ng hindi kaya ay confidence mo at trust mo sa ating Diyos na tumawag sa iyo. Can you hear, amen? Ang tanong ay, tinawag ka ba? Amen? Kasi pag alam mong tinawag ka, alam mong anak ka ng Diyos, sa dami ng tao dito sa San Luis, nakaupo ka ngayon dyan,
tiyak ako, tinawag ka. Tama ba mga kapatid? At dahil tinawag ka, dahil sa kanyang katapatan to equip you, He is faithful na ikaw ay makatatayo dahil sa kanyang biyaya. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Are you convinced with that? Because your inadequacy is your strength. Hindi ako pwede. Hindi ako mahusay. Hindi ako magaling. Yan, pwede ka. Kasi yan ang iyong magiging strength or kalakasan. Now, kapag ang isang tao ay palatanong, dapat lang, sapagkat kung ikaw ay leader, na pag-aralan natin last time yung number 7, dapat ikaw ay may decisiveness and vision. Tama mga kapatid? Ang ating pong church ay merong nilalakaran. Magsasampung taon na tayo, kada taon ang ating nilalakaran ay ipinapaskil natin dito po sa ating stage. Amen mga kapatid? Ngayong taon, anong ating nilalakaran? Ang iyong paglilingkod, ang iyong ministry, gamitin mo. Hindi para ikaw ang mapapurihan. Amen mga kapatid? Para hindi ikaw ang makilala, gamitin mo ang iyong paglilingkod para mabigyan ng kapurihan ang Diyos na nagbigay sa iyo ng lahat ng mayroon ka kasamang talento mo at yaman. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Now, kung hindi mo pala alam, ngayong taon, ano bang ginagawa ng church na ito? Amen mga kapatid? And yet, we are at the second half rather, of the year 2025. Sa tingin mo ba, napupulfill mo na ang nilalakaran ng iglesyang ito sa taon na ito? Naparangalan na ba ang Diyos sa iyong ministry sa loob ng kalahating taon? Hello? Are you still with me? Sabi na, meron pa namang kalahati. Abal na lang ako. Sabihin sa katabi, gamitin mo ang iyong ministry para sa kapurihan ng Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Now, paano mo malalaman na ito nga ang gusto ng Diyos na ipagawa sa iyo? Brothers and sisters, leadership is also about everybody, discovery. Sabihin mo nga, discovery. Kaya ka nagtatanong, hindi dahil hindi mo alam or talagang hindi mo alam. Pero, kaya ka nagtatanong para madiscover mo ang mga bagay na hindi mo pa alam. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Bakit? Sabihin niyo po sa akin ng bakit. Kasi leader ka. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Kung meron kayong paplanuhin at pupuntahan na lugar, dapat ikaw mismo, alam mo sa sarili mo, pupunta kami doon sa lugar na iyon. At dahil hindi ko nga alam, anong gagawin ko? Magtatanong ako. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Nandyan sa baba, a leader needs to know the needs of his or her people in order to know the best way forward. Can you hear amen? Amen po ba? Kaya pag sinabi ko, next year, pupunta tayong lahat sa Hong Kong Disneyland. Sino sasama? Diba? Siyempre, lahat ng nagtaas, ililibre ko. Yung iba, hindi nagtaas. Wala nang tanong-tanong. Ang problema, paano nga ba bumili ng ticket? Saan kukuha ng hotel? Paano sasakay ng aeroplano? Saan pupunta? Yan ang mga bagay na dapat alamin. Are you still with me, kapatid? Amen po ba? Kasi nga po, dapat magtanong para malaman mo ang iyong pupuntahan. Can you hear amen? Amen po ba? Kapag nagtatanong ka, ang isang good leader, nagkakaroon siya ng good, deeply informed decision. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Pag sinabing, pwede ba nating patayuin na si brother? Sabi ng leader, parang hindi pa eh. May kulang pa. Wag muna. Sabi nung isa, pwede na. Isinalang. Ayan. Hindi pa pala pwede talaga. Amen na kapatid? Kaya magtatanong ka sa Diyos. Sabihin sa katabi, magtatanong ka sa Diyos. Are you with me kapatid? Look at this. Proverbs 15:22. Sulat nyo po ito. Plan, fail. Bakit? For lack of counsel. Maliwanag yon. Bakit bumabagsak ang plano mo? You lack counsel. Hindi ka nagtatanong. Wala kang payo na hinihingian. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Naalala nyo yung minuto ko? Kaya medyo nag-fail siya eh. Hindi ako nagtatanong eh. Kay Google lang ako nagtatanong. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? But look at this. Everybody, next line. But with many advisors, they succeed. Tama mga kapatid? Amen po ba?
Hindi lang si nanay ang iyong advisor, hindi lang si tatay, hindi lang si teacher, hindi lang si leader, care leader, hindi lang si pastor, si Lord, no? At ang mga anak pa ng Diyos na mga kilala mo. Amen po ba mga kapatid? And with many leaders, anong sabi? Your plans will succeed. Mas malaki ang chance mo na pumalpak pag hindi ka nagtatanong. Tama ba mga kapatid? Tama po ba? Amen po ba? Lalo na pag hindi ka nagtanong sa nakakaalam. Tama mga kapatid? Kaya halimbawa, isang kabataan dito o isang membro gustong mag-serve sa text doon sa taas, no? At bigla na lang siyang umupo doon at kinalabit. Ay, anong ginawa mo? Oh, 'di ba? Kung ikaw ay hindi naman marunong magtanong sa nakakaalam para maging maganda at epektibo ang iyong paglilingkod para sa Panginoon. Shout amen. Don't be afraid to ask question, lalo na sa Diyos, because Moses did. Can you hear amen? Amen po ba? Sabihin sa katabi, magtanong. Yan. James 1, 5-6, look at this. If any of you lack wisdom, no? Hindi mo alam, wala kang karunungan, anong gagawin? You should, everybody, you should ask God, who gives generously, to all without finding fault, and it will be given to you. No? 6, but when you ask, no, humingi ka na rin lang, you must believe. Everybody say, believe. Maniwala ka and not doubt. No? Lord, bigyan mo ako ng sasakyan. Lagi ako nababasa sa pag nakamotor ako. Gusto ko 4 wheels. No? Believe and do not doubt. Can you hear amen? Because, look at this. Why? Because the one who doubt is like a wave in the sea, blown and tossed by the wind. No? Pag ganyan-ganyan siya. Naniniwala? Hindi. Naniniwala? Hindi. At hindi na bumalik? Hindi. Hanggang sa hindi na siya nagtiwala sa Diyos. Can you hear amen? Sabi niya, magtatrabaho na lang ako para makuha ko ang aking pangarap. Hello? If anyone lacks wisdom, you should ask God. Can you hear amen? Magtanong sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan nga natin ating Diyos na buhay. Are you still with me? Are you getting the point? Okay. Point number 1 is okay. Number 2 is, everybody, Moses was the humblest of all. No? Sa Tagalog, si Moses ang pinaka-mababa, pinaka-humble sa lahat. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? At sabi po ng Book of Numbers, hindi lang siya basta humble. Ano siya? Very humble. Numbers 12, verse 3. Everybody? Now, Moses was a very humble man. More humble than anyone else on the face of the earth. No? Yes. Siya na nga po. Kung meron pong contest na naman ng pagiging humble at pagiging mababa ang loob, tiyak mananalo si Moses. Tama ba mga kapatid? Bakit? Kasi sinabi na mismo ng Diyos, si Moses ay very humble. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? At habang siya po nakipag-interact sa iba't ibang tao, kagaya ni Jethro, kanyang biyanan, kay Aaron, kay Joshua, at sa iba pa, he continued to demonstrate attributes of humility. And I want that. Sino sa inyo gusto maging humble siya? Taas nga kamay. Yan. Pag hindi nyo gustong maging humble, malaki po ang consequence niyan. And I will show you later. Amen po mga kapatid. Now, if you are a leader, look at this. Next, humility in leadership. No? Kapag ikaw ay leader, dapat ikaw ay, number 1, humble leaders are aware of their weakness. Dahil gusto mong maging mababa bilang leader, alam mo, meron kang kahinaan. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Si Pastor ba ay laging magaling sa lahat? Hindi ako marunong mag-violin, hindi ako marunong mag-saxophone, hindi pa ako marunong lumangoy, marami akong di alam. Tama ba mga kapatid? I have weaknesses. Kaya kung ako ay magpapakababa, baka matuto ako at turuan ako ng iba. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? Second, ano yan? Respects and promote the strengths of their followers. Nakita ni Pastor, uy, magaling to sa ano Uy, pwede to sa ano At nire-respeto niya yon. Tinetrain niya. No, hindi yung, sige, gawin mo yan.
Paano po gagawin? Bahala ka sa buhay mo. Hindi ganon. Train them. Ganun, amen? Amen po ba? Kaya yung sinasabing delegation of officers, nag-delegate ka ng trabaho na hindi mo itinuturo kung ano yung gagawin, it is tantamount to nothing. Amen? Bago ka mag-delegate, bago mo ipasa, bago mo iwan ang ministry na ibinigay sa'yo ng Diyos, train someone. Sabi sa katabi, train someone. Amen mga kapatid? Kaya pagka Sunday, hindi tayo na mga problema eh. Wala yung magpapakanta. May na-train ba? Meron. Walang tutugtog, walang magpapiano, walang magigitara. May na-train ba? Meron. Walang problema. Sa tech, wala po sila ngayon. Meron bang na-train? Meron. Kaya walang problema. Tuloy pa rin ang ministry. Amen mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Amen. So you respect and promote their strength. Thirdly is, are flexible to adopt and change their minds. Flexible ka ba? Halimbawa, ang mga miyembro natin ay, alam mo na nga umulan eh. Kaya medyo nalilate ang iba. Ang iba yung hirap gumising sapagkat tulog, alam mo na. Di ba mga kapatid? So, flexible ba tayo? And can you adapt with a change of mind? Amen po ba mga kapatid? Sa iglesia, intindihan lang sapagkat tayo ay katawan. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Naranasan mo ba na minsan ang braso mo ay nangangalay? Ang kaliwa mo, nangangalay? So gagamitin mo pa rin ba siya? Hindi na. Kanan ka muna. Yan. Tama ba mga kapatid? Puputuli mo ba? Hindi. Hihintayin mo lang na medyo lalakas din yan. Tama mga kapatid? Tama po ba? So intindihan lamang. Amen mga kapatid? Be flexible. And fourth is, look at this, eager to grow. Are you eager to grow? Gusto niyo ba na kayo lumago? Gusto niyo ba kayo matuto? Magsulat. Amen po mga kapatid? Amen. Arrogant leaders generally fail to recognize what they do not yet know and fail to unleash the potential in their followers. Kaya mga leaders, next po, good leaders embrace humility. Amen mga kapatid? Sapagkat si Moses ay mababa ang kanyang loob. Amen po ba mga kapatid? Anong pakinabang na ikaw ay may mababa or humble na puso? James chapter 4 verse 6 hanggang 8, letter A. Everybody, sabayan nyo nga po ako. And He gives grace generously, as the scriptures say, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Look at that. Pag mayabang ka, galit sa iyong Diyos. Oppose ka ng Diyos. Amen na kapatid? But He gives grace to the Panginoon, di ko alam. Panginoon, di ko kaya. Amen na kapatid? And if you can't do that and ask God, He will give you more grace generously. Amen na kapatid? Amen po ba? Naintindihan niyo po ba sinasabi ko? Amen. Verse 7, so humble yourselves before God. Look at this. Resist the devil and he will flee from you. Verse 8, come close to God and God will come close to you. Tingnan niyo po yung verse na yan. Kapag hindi tayo humble, tingnan niyo po, malapit si Satanas. Malapit ang devil sa atin. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? At dahil malapit siya, paglalaroan niya ang iyong isipan. Tama ba mga kapatid? Pero verse 8 sabi, pag humble ka naman, mas malapit ka sa Diyos na buhay. Anong gusto niyo? Maging humble or arrogant? Be humble. Come near to God. Amen mga kapatid? Amen po ba? Sapagkat isa pong attribute ng pagiging mababang loob, ang pagiging humble, kung lalapit ka sa Diyos. Tama ba? Sapagkat dati naman hindi ka naniniwala sa Diyos. Pero dahil, Lord, wala na akong magagawa, ikaw na ang bahala, lalapit ako sa iyo. Amen mga kapatid? So be humble and stay humble. Are you here with me mga kapatid? Amen. Next, number 3. Ano pang attribute ni Moses? Number 3, everybody. Moses was sensitive to the needs of others. Hindi po siya sensitive sa mga parinig, mga pasaring ng tao. Tama ba kapatid? Sapagkat may mga leader na, ano sabi mo? Diba? Sensitive naman to. Hindi masuggestionan. Are you with me kapatid?
At syempre, leader yan eh. Maraming mga ganyang leader. Ako, nagdaan din ako sa ganyan, na para bang ayaw mong kinokorek ka. Amen mga kapatid? Amen po ba? But this time, Moses was sensitive to the needs of others. Tatanungin ko kayo, may katrabaho ka ba or kasama ba kayo na insensitive leader? Meron ba? Sabi ng iba, meron. No? At dahil meron kang kasamang ganon, anong pakiramdam? Anong pakiramdam? Nakakairita, di ba? Nakakainis. Umamin ka. Tama ba mga kapatid? At kapag leader ka, hindi ka sensitive, ganon din ang mararamdaman ng tao sa iyo. Amen mga kapatid? Amen po ba? Pero si Moses, sensitive siya sa nararanasan na sakit at injustice ng iba't ibang tao. Naging tagapagtanggol pa nga siya. No? Naging tanggol. No? Siya ng mga inaapi. One example is, next po, yan, tingnan niyo po yung picture. Habang may isang Jewish na slave na pinaparusahan, anong ginawa ni Moses? Aksidente niyang napatay yung Egyptian guard. Tama mga kapatid? Kasi pinagtanggol niya yung kawawa. Amen po ba mga kapatid? At yung mga anak ni Jethro, na mga dalaga at babae, in Exodus 2:17, habang sila'y nag-iigib, dumating yung mga shepherd, pinaalis sila, ipinagtanggol din sila ni Moses. Amen? Amen po ba? Si Moses talagang fan siya at fanatic siya sa pagiging tagapagtanggol ng inaapi. At nung nakita niya na para bang, Lord, ako na lang atang gumagawa. Ako na lang atang may gusto na maligtas ang mga kababayan ko, ang mga tao mo, ano ang sabi niya? Exodus chapter 5, verse 22 to 23. Then Moses went back to the Lord and protested. No? Nagprotesta siya. Why have you brought all this trouble on your own people? Nagtatanong siya. Panginoon, akala ko ba mabuti kang Diyos? Bakit mo pinapahirapan ang iyong mga tao? Naranasan nyo na ba yan mga kapatid? Kung kailan ako naging Christian, tsaka ako nagkaroon ng mabigat na problema. Brothers and sisters, kahit hindi ka Christian, magkakaroon ka pa rin ng napakabigat na problema. Amen? Buti na lang nga ngayon may Diyos ka. Tama mga kapatid? Tanong pa ni Moses, why did you send me? Ba't ako? Ba't ako ang pinadala mo? 23, ever since I came to Pharaoh as your spokesman, he has ever been more brutal to your people. Mas naging marahas siya. Galit siya palagi. High blood. And look at this. Ang paratang ni Moses, you have done nothing to rescue them. Diyos, wala kang ginawa para iligtas sila. Feeling ni Moses, siya na lang ang mag-isang gumagawa ng paraan para sa mga kapatiran, para sa mga membro niya. Pero kailanman, brothers and sisters, hindi siya iniwan ng Diyos at kakampi siya ng Diyos na buhay. Amen? Amen po mga kapatid? Now, sabi ng iba, kailangan ko bang maging kagaya ni Moses? Hindi po. Hindi mo kailangan makipag-away. Sabi sa katabi, hindi mo kailangan makipag-away. Tama mga kapatid? Para may pagtanggol ang mga inaapi. Ibigay mo ang laban na yan sa Diyos sapagkat hindi mo yan laban. Amen? Amen po ba? 2 Chronicles 20 verse 15, sabi po dito, thus saith the Lord unto you, be not afraid nor dismayed by reason of this great multitude. Bakit? Everybody, for the battle is not yours but God's. Ito po, habang nagsasalita si Prophet Jehazel kay King Josaphat, no? Sinabi niya, ibigay mo sa Diyos ang laban na yan. No? At ang bayan ng Israel, ang tao ng Diyos, hindi nyo laban yan. Ang laban na yan ay laban ng Diyos na buhay. Amen? Amen po mga kapatid. Kaya yung iba iniisip, kailangan maging ganito ko para mabago ko ang aming lugar, para maging maganda ang aming bayan, para gumanda ang aming bansa. Brothers and sisters, parang hindi mo ata kakayanin yan kung wala ang tulong ng Diyos na buhay. Amen? Amen mga kapatid? Yung buhay mo nga, hindi mo mabago eh. Ang pamilya mo, ayaw kang sundin eh. The battle is not yours.
give it to God because the battle belongs to the Lord. Shout amen. Palapakan nga natin ating Diyos na buhay. Naintindihan niyo po ba, mga kapatid? Ang isang great Christian leader, meron siyang good leadership. At mahalaga sa kanya ang mga naaapi. Amen po ba? Pero para maipagtanggol mo ang mga inaapi, dapat kakampi mo rin ang Diyos na hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. Amen na kapatid? Nasa tingin mo, minsan, kakampi ka nila ngayon, nung tinulungan mo, bumaliktad, aba, galit na sila sa'yo, meron ka pa rin kakampi. Ang ating Diyos na nakita ang lahat ng ginagawa mo. Kagaya ni Moses. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Kaya dito sa church, sige, gawa ka lang ng gawa. Gawa ka lang ng gawa. Gawa ka lang ng gawa. Kahit walang nakakakita. Kasi ang Diyos nakikita ang iyong mga gawa sa sekreto. Amen mga kapatid? At siya rin naman ang magre-reward sa iyo. You are macarious, super blessed, and happier than happy. Pangako ng Diyos na buhay. Shout amen. Amen. Next, number 4. Are you still with me? Amen. Number 4, everybody, Moses stick to the plan he knew he wouldn't complete. No? Sa Tagalog, si Moses, pinagpatuloy pa rin niya ang plano kahit alam niyang hindi niya kayang tapusin. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Siguro tayo iba eh. Pag sinabing, pagdating ng 10th anniversary, hindi na sa'yo yung ministry na yan, ha? Ibibigay ko na sa iba. Ano kayang gagawin mo? Marami siguro, kinako aatin. Tama mga kapatid? Iiwan ko na yung church na yan. Mga salbahe sila. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Yun lang hindi ka ma-recognize nagbigay ka, tapos ano ba yan, hindi malang mabanggit yung pangalan ko. Nagtatampo ka na Yung pa kayang tanggalin ka sa ministry, iba to. Tama ba mga kapatid? But look at Moses' attitude. Tinapos niya yung plano, tinapos niya yung pinapagawa ng Diyos sa kanya, kahit alam niya na hindi na siya tatanggap ng pagpapala. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Kaya tayo dito, yung lahat ng naglilingkod, walang bayad yan pero naglilingkod pa rin sa Panginoon. Tama mga kapatid? Tama po ba? Paano pa kayo kung medyo may dumating na pagpapala at naaabutan na ng 1,000, 2,000, 10,000 ang lahat ng leaders dito? Praise the Lord! Amen na kapatid? Even kahit wala, naglilingkod pa rin sila ng todo para lamang sa kapurihan ng Diyos na buhay. Shout amen. Because we believe that you use your ministry all for God's glory. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Amen. Ipinakita ng Diyos sa mga Israelita, una kay Moses na leader, sila ay papasok sa, next po, the land of flowing with milk and honey. Ang ganda sa tenga, no? Land flowing with milk and honey. No? Puro pampalakas po yun. Puro buhay. Amen na kapatid? Kumakain ba kayo ng honey? Uminom ba kayo ng milk? Pampalakas po yan. Biblical. Amen na kapatid? Amen po ba? Pampahaba ng buhay. Amen? Pero si Moses, hindi na niya matitikman ang milk at ang honey na iyan. Bakit? Sabihin niyo po sa kanyang bakit? Nagkasala si Moses. Amen po mga kapatid? Sino nakakaalala kung anong kasalanan ni Moses? Meron po bang nakakalala? Ang kasalanan niya, sabi ng Diyos, may bato dyan. Nauuhaw yung mga, naalala nyo, yung reklamador na 2.5 million? Moses, nauuhaw na kami. Moses, nauuhaw na kami. Sabi ng Diyos, Moses, pagsalitaan mo yung bato para magkaroon ng tubig. Dahil na rin din na si Moses sa dami na nagsasalita sa kanya, pinukpok niya 2 beses, hindi lang isa, not once but twice. Pinukpok niya yung bato at nagkaroon nga ng tubig. Now, it is an act of disobedience. Amen na kapatid? Sabi ng Diyos, sige magpakanta ka. Sabi hindi, gusto kong mag-drums. No? Sabi ng Diyos, act of disobedience yan. Ayaw mong sumunod sa akin. Amen na kapatid? And what is the result? Hindi sila nakapasok sa promised land. Are you with me, kapatid? Paano na yung paglilingkod ni Moses? Ang dami niya nang ginawa para sa kanyang bayan. Tapos darating ang araw, hindi pala siya makakapasok sa promised land. Amen na kapatid? Look at this. Alam niya, malinaw sa kanya,
hindi na siya papasok sa promised land. Pero itong ginawa ni Moses, he didn't give up at hindi siya nagmaktol, hindi siya nagtampo. Instead, he stick to the plan. No? Ano bang plano? Dalhin ang bayan ng Diyos sa promised land. Amen mga kapatid? Amen po ba? At ginawa niya iyon hanggang ang lahat ay nakapasok na nga dun sa lupang pangako. Kahit alam niya, siya ay nasa huli ng gate. Halimbawa, ayan ang pinto ng promised land. Nandyan siya, kasama po si Joshua, si Aaron, at hindi na sila nakapasok pa sa promised land. Can you amen? Amen mga kapatid? Now, nakakalungkot ba yon? Na ang dami mong ginawa sa church na ito, tapos sasabihin ng Diyos, wala kang reward kasi matigas ang ulo mo. Amen po mga kapatid? Now, ako nakita ko, one of the verses in book of Hebrew, hindi nakatingin sa Moses dun sa lupa na pinangako ng Diyos. Siya ay nakatingin saan? Sa malayong lupa, malayong city. Amen na kapatid? Kaya sa isip niya ganito lang, lupa lang yan. Sabi mo nga sa katabi mo, lupa lang yan. Ang mas mahalaga, papasok ako sa langit, hindi sa lupa. Shout amen. At yan ang mas maganda na reward ng lahat ng tunay na naglilingkod sa Panginoon. Can you amen? Posible ba na si Moses ay sumuway? Yes. Sapagkat siya ay tao. Tao ba tayo? Taas nga ang kamay ng mga tao. Yan, salamat sa mga nagtaas. Nagkakamali ba tayo? Amen. Pero ibig sabihin ba nun ay hindi ka makakapasok sa langit? Hindi po. Sinigurado ng Diyos dahil kay Kristo Jesus na kapag naniwala sa Kanya ng buong puso na born again ang iyong spirit, ang spirito mo ay babalik sa Diyos at ang katawan na ito ay babalik sa alikabok. Can you hear amen? Salamat sa biyaya ng Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Lupa lang yan. Gamit lang yan. Ari-arian lang yan. Material na bagay lang yan. Lord, hindi man lang ako nakahawak ng milyon. Ang dinideklara namin, super blessed. Wala man lang. Wala ba? Wala. Langit na. Uwi. Amen mga kapatid? Do you get that mga kapatid? Now, ano ang mga pwedeng pumigil sa atin para ituloy mo ang iyong ministry? Sino sa inyo ang porsigido pa rin na maglingkod sa Panginoon? Taas nga kamay. Kahit wala na si Pastor Gani rito, kahit iba na ang nagtuturo dito, tuloy pa rin ba? Amen. Now, sige, palapakan natin ang Diyos na buhay. Leaders will always get to see their vision come to completion. Hindi na nila makita. Hindi laging nakikita ng leader na natupad nila ang kanilang mga ginagawa. Bakit? Next po. It's either because of retirement, no? Yung mga medyo may nararamdaman na. Amen mga kapatid? Sabi niya, sinong gustong maglingkod? Aba, taasan lahat ng mga nanay, mga edad 70 hanggang 80. Sabi, Lord, mayroon nga kaming plano sa mga nanay na gano'n lang edad eh. Kayo po ang prayer ministry. Back-up prayer. Mga prayer warrior. Amen mga kapatid? Na kahit nakaupo lang, gumagana pa rin ang kanilang mga bibig. Nagpe-pray. Pinagpe-pray si pastor habang nagpe-preach. Pinagpe-pray ang lahat ng care leader. Pinagpe-pray ang church na ito. Kaya nagiging matibay at nakakatayo tayo sa biyaya ng Diyos na buhay. Can I hear amen? Amen po ba? Kaso retired. No? Papunta na nga halos doon. What else? Failure. Illness. No? Gusto ko maglingkod, pastor. Kaya lang, putol ang paa. O kaya may nararamdaman, bawal akong hingal. No? O kaya naman pagka naiinitan, nagkakaroon ng kulukulubot o butlik-butlig, may sakit, hindi rin pwede. Or old age, no? Matanda na. Injury, no? Nasaktan. Amen na kapatid? And that will shorten your journey sa paglilingkod. Look at that. Sino sa inyo ang kumpleto ang katawan pa? Taas nga kamay, malakas pa. Amen na kapatid? Alam nyo naman kung malakas kayo, di ba? Bakit hindi mo gamitin ang buhay na yan habang malakas ka pa sa ating Diyos na buhay? Kinari, amen? Amen po ba? Kailan ka maglilingkod? Pagka medyo marami ka nang nararamdaman, naputol ang paa mo, naputol ang kamay mo. Amen ba mga kapatid? Gamitin mo na yan habang ikaw ay malakas pa, kompleto pa para sa kapurihan ng Diyos na buhay. Shout amen.
Now, ako po ay nangarap na ang church po na ito, diniklara po ni Pastor Nick Malyari nung siya pa ay president ng ating organization, OCW. Sabi niya, ang church ng Pampanga ay magiging mega church. Palapakan nga natin ang Diyos na buhay. At ako, pinaniniwalaan ko yon, sinasakyan ko yon. Amen mga kapatid? Pero alam nyo po, alam ko sa sarili ko, baka darating ang araw, maging mega church ng Pampanga, OCW Pampanga, pero hindi ko na ito makikita. Amen po mga kapatid? Either siguro dahil matanda na ako, kinuha na ako ni Lord, o nagpapahinga na lang ako. Amen mga kapatid? Pero itong maganda. Kahit hindi natin makita na maging mega church ang ating church, tuloy pa rin tayo sapagkat hawak ng Diyos ang dulo ng ating mga buhay. Shout amen. Palapakan natin Diyos na buhay. Pagdating sa dulo, alam naman ng Diyos anong kontribusyon ni Pastor Gani, anong kontribusyon ni Sister Joyce, anong kontribusyon ni Sister Anika sa church na ito. Can you hear amen? Amen po ba? Hindi mo pwedeng itanggi yun sapagkat lahat ng ginawa mo ay nakalista sa ating Panginoon. Kaya nga pagdating mo pa lang sa Lord, sa langit, ang salubong niya, well done, my good and faithful servant. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Hindi yung pagdating mo sa langit, ba't ka nagtatago? Wala akong nagawa, Lord. Are you with me? Fight the good fight of faith. Gusto niyo po ba ng corona sa langit? Amen po ba? Sapagkat sa langit, mayroong isang eksena, lagi kong sinasabi, yung tinatawag na casting crown. Sabi mo nga, casting crown. Yung mga corona mo ay inilalatag nila isa-isa sa trono ng ating Diyos na buhay. Paano na pag wala kang ginawa, wala kang corona? Baka koronang tansyan, sabi ko nga. Tama mga kapatid? At igagano mo, Lord, ito lang eh. Tama ba mga kapatid? Gamitin mo ang iyong buhay para sa Panginoon. Para masabi niya, well done, my good and faithful servant. Are you still with me mga kapatid? Amen. Next, sabi po dyan, hallelujah. Pass the baton. Yan. Sabi mo nga, pass the baton. Yan. Dapat ang isang care leader, ang isang leader, alam niya, hindi siya magtatagal. Tama ba? Tama po ba? Kaya sabi ko noong nakaraan, kung hindi ka magtatagal, ibigay mo na ang the best mo para sa ating Diyos na buhay. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Care leaders. Ano po sabi? Everybody. Care leaders will be the one to carry it forward to completion. No? Lahat po ng mga care leaders, sila po ang mag-forward ng lahat ng ito. Sabi riyan, pursue the vision for as long as God calls you to do it. Gawin mo. Habang sabi ng Diyos, ako lagi yung tinatanong ng Diyos, Lord, ako pa rin bang pastor doon? Lord, ako pa rin bang gagawa doon? Sabi ng Diyos, sige lang. Amen mga kapatid? Sige lang. Do, pursue, as long as God calls you to it. But look at this. And then, humbly, hand it over. Ipasa mo. Sabi sa katabi, ipasa mo. Kanino? For someone else to carry. Amen po mga kapatid? Kaya tinitignan ni pastor, sino kaya pwedeng pumalit? Sino kaya ang pwedeng gamitin ng Diyos? Amen mga kapatid? And yet, hindi si pastor ang naglalagay ng pastor dito. Ang Diyos, ang ating great shepherd, ang siyang tatawag sa iyo, gagamit sa iyo, i-equip at ititrain ka para ikaw ay mag-lead ng kanyang bayan. Shout amen. Pass the baton. Sige, palakpakan natin ating Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Amen. Finally, panghuli. Lastly, number 5. What is the 5th attribute of leadership of Moses? Everybody? Moses prayed before doing his ministry. Na para bagang ang kanyang ministry nakadepende sa panalangin. Tatanungin kita, mahalaga ba sa iyo ang panalangin? Ulitin ko. Mahalaga ba sa iyo ang panalangin? Anong oras nagpe-pray ang mga care leaders? 7:50. May tawad na. Ha? Mahalaga po ba yon? And if you can see that, anong oras ka darating, nakapag-pray ba tayo even into ourselves? Are you with me mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Because look at Moses. Nagdadasal muna siya bago siya gumawa ng kanyang ministry. Why? Next po. Everybody.
the primary or your primary job as a godly leader is what? Prayer. Amen na kapatid? Sabi mo nga, prayer. Hindi po ministry ang una mong gagawin dito. Lahat tayo ay bunga ng panalangin at lahat ng gagawin natin ay bunga ng ating pagdadasal. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Ang isang taong matalino, hihingi siya ng gabay mula sa taas. Sabi nga nila. Kanino yon? Sa Diyos. Tama po ba? Tama po o tama? Tama. Matalino po ba tayo? Ikaw ay hingi ng gabay sa taas, sa Diyos. Tama ba? Lalo na kung ikaw ay leader. Now, ano-ano ang mga pagpipray natin? Nandiyan sa baba. Prayer for the people you are working with and leading with. Ang church na to, ang ministry mo, pinagpipray mo bang yung ministry? Worship team, leader, pinagpipray mo bang yung ministry? Techspert, multimedia, men's ministry, women's ministry, children's ministry, youth ministry. Pinagpe-pray nyo ba ang inyong mga miyembro? Hello? Pray for the people. What else? Prayer for wisdom, direction, provision, and fruitfulness. Pinagpe-pray din pala yon. Kaya pala hindi kami nagiging mabunga, hindi tayo humihingi sa Diyos na buhay. Amen? What else? Prayer for humility. No? Ito na yon. Biruin mo, wow, 10 taon na kami. Ang dami na namin nagawa. Medyo yumayabang. No. Pray for humility. Amen po ba mga kapatid? What else? Prayer for confidence. Sapagkat kahit dekada na tayo, kahit abutin pa tayo ng 50 years, kung wala nang tiwala sa iyo ang Diyos at ang tao, wala ka na ring magagawa sa paglilingkod na yan. Can you hear amen? Amen po ba? It is better to be confident na alam mo, Lord, tinawag mo ako, kaya magpapatuloy ako. Pag sinabi mong go, mag-go ako. Pag sinabi mong stop na, titigil na ako. Can you hear amen? Pray for confidence. What else? Praying down strongholds and praying up opportunities. Amen po ba mga kapatid? Kayo ba yung nagpipray na ang church na ito ay magpadala ang Diyos ng maraming mga supporters? Ayun na kapatid. Sabi na iba, Lord, wala akong trabaho, wala akong kayang ibigay. Hindi ka rin nagpe-pray. Kung wala kang maibigay, mag-pray ka na merong ipadala ang Diyos. May hipuin ng Diyos. Amen na kapatid? Na alam mo, madaming bulsa ang Diyos eh. Tama ba mga kapatid? Ang kailangan mo lang para kumilos ang kamay ng Diyos na yan ay manalangin ka para dumukot sa bulsa na yon at ibigay sa gawain ng ating Diyos na buhay. So pray before you do the ministry. Can I hear amen? Amen po mga kapatid? Amen. Now, isang ugali ni Moses ay ganito. Bago siya lumabas sa mga tao, nagpe-pray muna siya, kinakausap ang Diyos. Last verse. Exodus 33, verse 9. Everybody, as Moses went into the tent, the pillar of cloud would come down and stay all at the entrance, while the Lord spoke with Moses. Sino magkausap? Si Lord at si Moses. Verse 11, talon tayo. The Lord would speak to Moses, look at that, face to face, as one speaks to a friend. Pre, anong ulam? Ganon siya makipag-usap sa Diyos. Para lang silang magkaibigan. Harapan. Amen na kapatid? Amen po ba mga kapatid? Sino sa inyo ang ganon makipag-usap sa Diyos? Casual na lang. Lord, wala na kaming ulam. Anong meron dyan? Lord, aalis ako ha. Please, pakiprotect naman ako at ang mga anak ko. Amen na kapatid? Lord, may gagawin kami sa church eh. Ano bang maganda? Ano sa tingin mo, Lord? Tama mga kapatid? You speak to God as if He is your friend, face to face. Amen na kapatid? And what happened? Then Moses would return to the camp, but his young-age Joshua, son of Nun, did not leave the tent. No? Siya lang ang babalik
ugali na ni Moses, bago siya humarap sa mga tao, sinisigurado niya, bago niya kausapin ang mga tao, nakausap muna niya ang Diyos. Amen po ba? Now, nakausap mo bang Diyos kanina? Bago ka tumayo dito, bago ka pumunta sa church, nag-pray ka ba? Nagdasal ka ba? Anong dasal mo? Lord, thank you for this food. Yun lang ba? Anong dasal mo? Na ikaw ay maggamit ng Diyos bago matapos ang 10 taon ng paglilingkod natin sa church na ito. Shout amen. Palapakan natin Diyos sa buhay. Or, makapagdala ka man lang kahit isa. Sino sa inyo nakapagdala na ng kaluluwa dito? Sige nga, mag-accounting lang tayo. Sino po nakapagdala na? Yung totoong nadala nyo, ha? Sino pong hindi pa nakapagdala? Taas naman ako. Please be honest. Di ko po naman kayo papakantahin. Taas lang. Amen ba mga kapatid? Amen po? So kung hindi ka pa pala nakapagdala, yan ang iyong nasain. Darating ang araw na ikaw din ay makapagdala ng kaluluwa at magkaroon ng korona sa langit para sa kapurihan ng Diyos na buhay. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Tandaan po ninyo ito. Next, prayer is a central attribute of good leadership. Kaya dapat mag-pray ka. Ano man ang gagawin mo sa loob ng church, ano man ang gagawin mo sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, mag-pray ka muna. Because Moses did. Amen po mga kapatid? Amen po ba? And finally, next, everybody, sige tayo tayong lahat. God has made you a leader. Do you believe that? Ang Diyos, ginawa kang leader. Ang Diyos ay tinatawag ka. Whether you are leading a business, a church, a home, or a team sa iyong project sa school, tinawag ka ng Diyos, God has made you a leader. Amen po? Pero mahirap. Amen po mga kapatid? Kaya nawa ay matuto tayo kay Moses. Ano ba yung mga natutunan natin kay Moses? Next po. What are the 5 attributes of Moses' leadership? Number 1, Moses led with questions. Ano pa? Moses was the humblest of all. Be humble. Ano pa? Moses was sensitive to the needs of others. Number 4, Moses stick to the plan. He knew he wouldn't complete. And 5, finally, Moses prayed before his ministry. Amen na kapatid? He led with question, with humility, sensitivity, perseverance, and prayer. Amen na kapatid? So brothers and sisters, embrace the opportunity that God has given you to lead. Tinawag ka ng Diyos para manguna. Saan mang larangan yan. Pray for God's wisdom. Pray for God's strength. Gagaya ni Moses. Hindi siya karapat-dapat, pero tinawag siya ng Panginoon. Can you hear amen? Let us pray. Panginoon, salamat po sapagkat alam namin na ang araw na ito ay pinagkalam mo sa amin. Lord, ginising mo po kami mula sa aming pagkakahiga sapagkat nais mong makausap ang bawat isa sa amin. And this is a great testing for each and every one of us. Mas masarap matulog, basa ang lupa, mas masarap magstay sa bahay, and yet, look at that. Nandito po sila, Panginoon, sa iyong iglesia. Bakit? Sapagkat tinawag mo sila para maging leader, para manguna sa anumang larangan na nais mo sa kanilang buhay. Panginoon, itinataas ko po ang bawat isa na patuloy mo pong kausapin ang aming born-again spirit at mahanap namin ano ang nais mong ipagawa sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, with a humble heart, narito po kami, nagpapakumbaba. Panginoon, hindi namin kaya hiwalay sa iyo. Kaya Lord, pag dumating ang araw at ang pagkakataon na maipasa na ang baton ng aming mga leaders, ng aming mga care leaders sa iglesyang ito, sa kamay namin, Lord, prepare us. Prepare my hands. Prepare the works of my hand. Prepare my heart para pangunahan ang iyong bayan, kagaya ni Moses. Panginoon, salamat po sapagkat alam namin na kung anong pagpapala ang natanggap ni Moses,
iba yung pagpapala pa. Super blessing and happiness ang ipagkakalob mo sa lahat ng maglilingkod sa iyo. Because that is your promise. Sabi mo nga po, Panginoon, 2 Corinthians 1:20, that all the promises of God are yes in Jesus. Pwede namin angkinin ang kagalingan. Pwede namin angkinin ang kayamanan, ang blessing, ang pagpapala. Pwede namin angkinin ang kapayapaan ng isip sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Kaya wala na kaming dahilan pa para hindi maglingkod sa iyo, Panginoon. And Lord, narito po ang iyong mga anak. Nakataas ang kanilang mga kamay. Narito ang mga care leaders. Lord, paangatin mo ang kanilang mga buhay. Payamanin mo po sila financially, materially, emotionally, at higit sa lahat, payamanin mo sila spiritually upang ang kanilang isipin na lamang ay maglingkod sa iyo, Panginoon. Salamat po ng marami, Ama, at patuloy mo nga pong ibuhos sa kanila ang super blessing and happiness, ang Macarius life ngayon at magpakailanman hanggang sa ikaw ay dumating at masabi mo sa bawat isa sa amin pagharap namin sa iyo, well done, my good and faithful servant. Anak, pumasok ka na sa aking kaharian. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming samot panalangin na may pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat ng handang maglingkod sa Diyos ay magsabi ng malakas na Amen and Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ano po ang ating Macarius Challenge, everybody? Be a good leader like Moses. Again, be a good leader like Moses. To God be all the glory. Amen po? Are you blessed? Super. Kung kayo po yung napagpala, ay pagpalain din po natin ang gawain sa pamamagitan ng ating pagbibigay. Let's proceed with the grace giving.